Hello po muli mga kabayan, mga katambay. Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa mapayapa at nasa maayos po tayong kalagayan lahat mga kababayan. Ito po, komentuhan na po natin mga tambay. Ito pong balita. Ito po, putok na po ito sa social media at mainstream media mga kababayan. Ito pong pagbibitiw po ni Director Jaime Santiago ng NBI. Nakapagtataka po mga tambay. Bakit kaya mga kababayan? Bakit kaya nagbitiw? Bigla-bigla mga kababayan. Pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin. Nagpasa ng irrevocable resignation kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago. Ito'y may petsa na August 15, 2025 at magiging epektibo agad kapag may naitalaga ng kapalit. Nakasaad sa liham ni Santiago na may mga taong may masasamang interes sa kanyang posisyon na patuloy umanong gumagawa para siraan ang kanyang pangalan, kaya't minarapat na lamang nitong magbitiw sa pwesto. Sa huli, nagpasalamat ang opisyal kay Pangulong Marcos sa pagkakataong ipinagkaloob sa kanya upang maging bahagi ng kanyang administrasyon. Samantala, ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, wala pang tugon ang Pangulo hinggil sa resignation ni Santiago. Yan po mga tambay. Ibang klase po mga kababayan ang administrasyong ito. mukhang sila po nagsusuwagan mga tambay. Sila nagkakaroon ng interes sa mga kani-kaninang posisyon. Bakit kaya mga kababayan? Ano kaya? Ito kaya ay may pangsariling interes lamang o sinasabing hindi nagustuhan ang kanyang pamamalakad dahil hindi po yata sumusunod at hindi yata nagagampanan ang talagang gusto na pagpapatakbo ng nagpapatakbo at nag-uutos sa kanya. Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamano. Biriin niyo yun. Yung isang NBI director, napakataas sa posisyon yan, mga kabayan. Di ba? Yan ay tumutugis talaga at nag-iimbestiga na sa malalaking sindikato, krimen, sa lahat ng anomalya ay pwede niya imbestigahan. At yan ay kontrolado po ng una-una ng Department of Justice ng DOJ at syempre ng Commander-in-Chief. Hindi po ba? Kaya nakapagtataka, ito'y agresibo po ito mga kabayan, di ba? Lalong-lalo po sa pagtugi sa mga fake news. Di po ba? Agresibo po ito eh. Si Director Jaime Santiago ng NBI, di ba? Agresibo po ito sa mga fake news. At siyempre po, sinampahan po rin ang kaso nito, di ba? Ng NBI, ang Vice President, di po ba? Kinasuhan din po yan sa pangunguna po ng DOJ at siyempre po ang NBI po na mag-iimbestiga o nag-iimbestiga sa sinampang kaso po nila sa Office of the Vice President, ang Vice President Sara Duterte. At siyempre po, yun nga yung sinasabi natin, agresibo ito. Di po ba? Sa lahat po ng sinasabing balakid at kalaban nila, ay talagang lalong-lalo na pagka sinasabing hindi pumapabor sa pamahalaan ang batikos, ay mga kababayan, ay napakadali po nilang gawan yata ng investigasyon. Hindi po ba? Mga kababayan, at kasama rin ito mga tamay sa pag-iimbestiga ng mga sabongero. Hindi po ba? Nakakagulat lang po. Dahil yung mga ganyang posisyon po, lalong-lalo po pagka isa ka ng NBI director, talagang iintayin mo na lang dyan, yung iyong sinasabing retirement. Hindi ba? Dahil nakita naman po natin sa mga nagdaang mga NBI director, sila po yung nagre-retired dahil nga po dun sa kanilang sinasabing age. Pagka po na-reach na nila, yung kanilang certain age ng retirement age, di ba? Doon po sila nagre-retired. Pero ngayon, nakakapagtaka po na meron pong hindi pa po ito nagre-retiro. Hindi pa po siya nagre-retiro pero nag-resign na po siya. Nagbitiw na sa pwesto agad.
Nakakalungkot lang po. Dahil kung talagang magaling at maayos ang pagpapatakbo po ng gobyerno ng binagoong Pilipinas, hindi po tayo makakarinig ng mga ganitong usap-usapan na meron po nagbibitiw at meron pong nag-i-interest o nagkaka-interest sa kanyang posisyon. Di ba? Nagsasagpangan. Ganyan po katitindi. Nagsasagpangan, nagpapalakasan, nagsisiraan. Sila. Kung totoo man ang sinasabi ni Director NBI Jaime Santiago na talagang may posisyon, yung kanyang posisyon ay marami nagbabanta at marami nagkakaroon ng interes. Ibang klase po. Ganyan po sila katimawa kasakim at kaganid sa kapangyarihan kung ganon. Kung lalagyan po natin ng logic yan. Dahil sila ay nagkakagatan, sila ay nagtutuklawan. Diba? Ganyan po dahil po sa kapangyarihan, sa posisyon. You know? O kaya, hindi natin alam. Baka naman mamaya nakukonsensya na. Hindi kaya. Baka naman nakukonsensya na sa nangyayaring pagpapatakbo sa ating gobyerno. Samantalang sila'y tumutugis ng malalaking krimen. Nag-iimbestiga ng malalaking krimen. At nag-iimbestiga sa malalaking pulburon. Mga sangkot sa pulburon. Nag-iimbestiga sa mga terorista. Nag-iimbestiga sa mga kaliwa. Di ba? Sa mga pulburon lord. Hindi kaya nakukonsensya naman si Director Jaime Santiago dahil hindi niya maimbestigahan ang Malacanang. Di ba? Hindi niya maimbestigahan direkta ang issue ng pulburon at coke ng Pangulo at ng First Lady na nasangkot pa umano sa ibang bansa sa Amerika. Hindi kaya nakukonsensya naman dahil putok na po sa buong mundo at sa buong Pilipinas ang issue ng Commander-in-Chief pagdating sa pulburon umano at coke at kasama pa ang First Lady at napakarami pa sangkot. Bakit kaya hindi niya maimbestigahan? Ganon din po, hindi niya maimbestigahan yung umamin na namatay ang asawa na si Tantoco, di ba? Yung asawa umamin, sekretary sa Malacanang. Umamin, gumagamit ng pulburon directly. Bakit hindi niya maimbestigahan? Di ba? At ganun din po, kumakalat na may gumagamit na illegal na MJ o damo sa Senado. Hindi rin po niya maimbestigahan. At ganun din po sa Kongreso. Bakit kaya mga kabayan? Bakit kaya, Director? Nakukonsensya na po ba kayo? Dahil napakaraming issue na dapat imbestigahan. Meron pang korupsyon. Isang damukal na korupsyon. At pumapasok na isang damukal na klase, sari-saring klase ng pulburon ang pumapasok sa ating bansa. Bakit kaya walang imbestigasyon dito? Bakit kaya hindi natutukan? Bakit kaya? May pumipigil kaya na imbestigahan ang lahat ng ito? Pagdating po sa kanila ang issue, pagka ang dating ang issue sa palasyo, sa Senado at Kongreso, ay kailangan pong walang nakikita ang NBI. Kailangan sila'y bulag, pipi at bingi ang NBI. Nagtatanong lang po si Kamanong. Pero pagdating po sa mga Duterte at kaalyado ng mga Duterte, sumusuporta sa mga Duterte, ay kailangan po doon lang nakatutok umano ang NBI. Hindi kaya? Ganon kaya ang gusto ng Malacanang? At ganon kaya ang gusto nag-uutos kay NBI Director Jaime Santiago? Ganon kaya? At hindi po yata nasunod o hindi kaya sundin lahat ang gustong iutos. Kaya magre-resign na lang. O kaya, hindi na po matanggap na nag-uutos yung kapasidad dahil hindi po nagugustuhan ang ginagawa pong aksyon. Baka ang gusto pong mangyari na nag-uutos ay katulad nung ginawa sa dating Pangulong Duterte na instant ang kidnapping umano at pagpapatapon na napakabilis sa Netherlands sa The Hague sa ICC. Baka ganun ang gusto
no nag-uutos. Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong, mga kababayan. Dito po, pagka ganyan po, ito po hindi na po ito pwedeng, yung kanya pong resignation, mga tama, yung kanyang pagbibitiw, final na po yun, pinali na po yun. Hindi na po pwedeng bawiin yun. Ngayon po, expected na po natin yan, mga kababayan, na ang papalit po dyan ay baka mas matindi pa. Baka mas matindi pa po ang papalit dyan, mga kababayan. Bakit po? Syempre po, magtatalaga yan na talagang ang priority dahil nga po hindi naman po nila tatantanan, lalo-lalo yung sinasabing isang damukal na dapat bigyan ng problema at aligasyon at issue o kaso umano ang kanilang pinababagsak, mga kababayan. Tsak na magtatalaga yan umano na mas matindi pa riyan. Hindi po ba? Nagtatanong lang si Kamanong dahil kailangan na po nila, maiksi na po kasi ang panahon. Maiksi na po ang panahon, lumilipas na po, at na ang kanilang panahon ay umiiksi, ay kailangan po nilang trabahuhin ang kailangan po nilang pabagsakin para po ang kapangyarihan ay hindi na po mawala sa kanila. Yung sinasabi ng Vice President na pagiging ganid, greedy, sakim sa kapangyarihan at may bonus pang pulburon, mga kababayan. Kaya yan po, kahit po magbitiw si NBI Director Jaime Santiago, expected na po natin yan na meron pong papalit dyan na baka mas matindi pa ang gagawin sa mga pinababagsak nila umano. Hindi po ba, mga kababayan? Kumbaga sa isang tanong at isang sagot. ang tanong, nagbitiw dahil ano kaya ang talagang tunay na direksyon, ang tunay na dahilan? Ang sagot, walang silbi kahit magbitiw ka dahil madali kang palitan ng susunod sa kanila na parang aso. Dahil nakita na po ng Pilipino yan na meron pong ganyan na mga general, na mga men in uniform, meron po mga ganyan na nagpapakaaso. Di ba? Dahil sa kapangyarihan. Di ba? Dahil sa kapangyarihan at sa pakinabang umano, mga kababayan. Maraming salamat po sa mga gusto po na ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At thank you po sa mga subscribers po natin. Maraming salamat po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa mga magsusubscribe pa po, maraming salamat po sa inyo, mga kababayan. At syempre po sa ating pong mga kababayan na nagbibigay po ng pakape. Thank you po sa inyo pong pakape at tulong. Shoutout po sa inyo, Gay at Shena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina RK Team 888, Wills Bubbles 5697, si Arpel Villacorta, Teodorico Erguisa Jr., si Annie Jo, ako si Pilam, Jovelyn Watanabe ng Japan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Baby Roman, Ate Isa na Cagayan, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Eric Hershio ng Canada, at si Kingston 123 ng Hong Kong, at si Ma'am LB at Sir Manny ng North Miami, Florida, USA. Maraming salamat po sa inyo, mga kababayan. Shoutout po sa inyo lahat. At siyempre po, ingat po kayo at mabuhay po kayo, mga kababayan. At siyempre po, mga kababayan, yung dasal at panalangin po, magkaisa po tayo. Naisama po natin sa ating mga dasal at panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, ay mailayo po sa kapahamakan. At ganoon din po ang dating Pangulong Duterte na malayo po sa kapahamakan. Ilayo po sa kapahamakan. At siyempre po, madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po sa mga dasal, mga kababayan. Sa muli po, tayo rin po yung mag-ingat at magdasal at manalangin na tayo po yung maingatan ang ating pong buong sambahayan, mga kababayan. Ingat po. Paalam po. Bye-bye. Sa muli.